offshore accounts ng mga ngagva. Okay, lalo na dito yung sa COMELEC na talaga namang napakalaking pera at bilyon ang dito ang involved dito sa offshore account na binokelya ni Congressman Marcoleta. So ngayon, mga palangga, pag-uusapan din namin syempre ang mga panggigipit at walang sawa-sawang pagmamalabis nitong gobyernong Banga. At tuloy-tuloy pa rin ang ating laban. I think nandito ng ating Brother Dragon. Okay, ang Brother Warrior. Hello, Brother Warrior. Magandang araw. Hello, Ate Claire. Magandang midnight there in LA. And sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas, magandang hapon po sa inyo. Sa ating mga kababayan abroad, elsewhere, magandang araw po sa inyo. Thank you for joining us. Yes, Brother, kumusta na nga pala simula nung parang isang linggo lang magkasama tayo dito, di ba? Ang saya ng ating event at talagang historical. How was your travel pala, yung travel back to the Philippines? Kumusta? Ngayon na lang ulit tayo nakapag-usap. Doon sa LAX, yung kininto ko sa'yo, I was pulled out from the X-ray. O, di ba? But, di ba? Tumawag ko sa'yo agad on my way to San Francisco. And I was pulled out from the X-ray. And akala ko may tinanim na sa akin eh. May kinanong mula sa LA, and it's part of we can't discuss. But anyway, wala yun. Siguro hindi talaga reliable yung makina nila. Parang Smartmatic lang, ano? Parang Smartmatic. So brother, syempre di ba grabe yung ating event dito. Talaga naman inabangan ng taong bayan at nagkaroon tayo syempre ng isang bonggang talagang pasabog, talagang tinalbogan ng ating event ang SONA dito sa Polvoron video na ito. Syempre ikaw, di ba? First time mo lang din. Oo, di ba? Ikaw, wala kang kahit idea na i-release natin ang ang video. I-release ko yung video. So, at alam mo naman na talagang ako ang promotor doon. Ako ang promotor noon. So, na nakita mo yung video na pinlash doon na talagang identical, kamukha ni Marcos Jr., ano yung unang reaction mo? I mean, ano yung unang pumasok sa isip mo? I believe it was him. Naniniwala ako na si Marcos Jr. yun. A younger version of Mr. Marcos. And mas mataba pa siya doon ng konti. Unlike now. But I believe that siya yun talaga. Si Mr. Marcos. Ferdinand Marcos Jr. Yung tao na yun. Although sinasabi ng Rappler, may nabasa akong article na sinuperimpose daw yung ulo, it's a deep fake. But di ba, alam mo Ate Claire kung sino ang source mo. And the source is unimpeachable. I mean, yes. Kilala ni Ate Claire, mga kababayan, kung sino ang source ng video niya, na pinalabas niya, di ba? Kilala niya yun. And the source is unimpeachable as far as I know. So, walang reason to doubt that that's a deep fake. And besides, napag-alaman ko rin, di ba, may discussion naman tayo dyan that this was actually verified. This was actually authenticated for personal consumption only, just to make sure na among ourselves na this is not deep fake at hindi tayo biktima ng scam of sort, di ba? Di ba napag-usapan natin meeting tayo for na bus, di ba? That there was actually an authentication, mga kababayan. Ito, hindi pa natin siguro ito na-discuss. But there was actually a private authentication of the video na for the consumption. Declared ako, si Harry, and among the group na this is not deep fake. Kaya, pinalabas ni Ate Claire yan, mga kababayan, video na yun because she has that assurance already. Mahirap naman kung siya ang magsasabi eh. Ako nandun ako eh.
So, I should be the one to tell this. Kaya otherwise, maging self-serving kung si Ate Claire magsasabi niyan. Eh, nandun din naman ako. Nakita nyo naman, nandun ako sa LA at that time. Nakita nyo naman, nag-video din ako. There was a private authentication and this is not the fake. Ako personally, Marcos Jr., siya talaga yun. Yeah. So, pero di ba, right after nating, like, pagpalabas ko ng video dun sa event na yon, nag-press conference ka agad ng DILG, ang DND, lahat sila parang nataranta. Ikaw bilang isang abogado, no? Yung mga gantong klaseng impulse na ginagawa nila na parang nataranta nga sila, sa tingin mo ba, anong dapat ang una nilang ginawa? Ano yung tama nilang ginawa to defend the bangag? Actually, si Mr. Marcos dapat ang tanungin natin dyan. Because so far, from the time na sinabi mo na may video and inakusahan din siya ni President Duterte, hindi natin narinig si Mr. Marcos categorically denying that he is a drug user. Diba? Wala siyang statement. Ever since lumabas itong issue na ito, mga kababayan, correct me if I'm wrong, wala akong narinig kay Mr. Marcos na sinabi niya na I never used drugs or cocaine in particular in my life. Walang ganong categorical. That's looking at that categorical denial. But of course, si Mr. Marcos, takot siya na gumawa ng categorical denial because alam niya na mayroong ebidensya out there. He does not know, he does not control it. Kung ako naman ang nasa kalagayan ni Mr. Marcos, I'm referring to the one occupying the Malacanang Palace, because I will never call incident. Kasi I remain steadfast in my accusation, direct accusation, na minanipula talaga ni Lisa Marcos, katuwang ang Smartmatic, para madagdagan ang boto ni Mr. Marcos at para ipanalo ang kanyang anak. So, in that regard, kung magdadagdag ka ng boto, bumawi ka, kumuha ka sa iba. Kasi tulad ng sinabi ko, there is a set limit ng boto. Diba? At mga kababayan, sinabi ko to, I think, Canada, and in Vancouver, in New York, and in Washington DC, merong set limit yung boto. Ito yung total number of registered voters ng bawat presinto. Hindi ka pwedeng lumagpas dyan. Kasi pag lumagpas ka, malinaw na nagmanufacture ka ng boto. So they have to play around with limit. So kung tulad ng sinabi ko, dinagdagan yung boto ni Mr. Marcos, kung dinagdagan ang boto ni Mr. Marcos, kumuha sila sa iba. In that regard, that is really cheating. You cannot produce vote out of air because merong set limit na total number of registered voter precinct and for the entire republic. So that's why I will never call him president because he does not deserve it. But nevertheless, siya yung de facto na nakaupo sa posisyon. So in that regard, dapat niyang sagutin yung akusasyon sa kanya. Kaya nga sumisigaw tayo ng transparency, accountability, o iset aside natin peace and security. Kaya hindi naman yan peace and security could be, because kung bangag ka, you could imperil the peace and security of the Republic of the Philippines and all of its people. That's true. So yun ang paulit-ulit at ikli, mga kababayan, ang hinahanap ko kay Mr. Marcos. Hinihintay ko sa kanya that he will make a categorical denial. Hindi naman siya mag-a-admit, of course. So, ang categorical denial na he never used cocaine or drugs any time in his life. But he will never do that kasi alam niya na may mga hawak ng ebidensya laban sa kanya. What kung sasabihin niya din ito, may another video na naman na lalabas o may picture na mas malinaw na lalabas. Di yari siya. But that's why we do not see him denying it. Yung mga tuta niya ang nagdi-deny para sa kanya. You see, gusto ko lang i-point out, mga kababayan, a few minutes, I think, after lumabas yung video, meron na silang that's deepfake. Sabi ng DILG, that's deepfake. Sabi ng, that's deepfake. Deepfake, grabe sabi ng NBI. Paano nyo masabi? Yung original video wala sa inyo eh. Di ba? The original video is not within. So hindi nila na-subject yun to forensic examination. Yun ang gusto kong i-point out, mga kababayan. Sasagutin natin yung sinasabi nilang deepfake. Because no one among the officials of DILG, the PNP, and the NBI
can categorically say that it is deepfake because they never had possession of the original video. Ang original video nasa iyo. Ang original video is the one that you showed there on the screen. So, ang nakikita nila is the one that's behind the screen. Dalawang screen na yun. Yung screen na nandoon sa Staybridge Convention Center, ano yung screen na nandoon sa kanilang device. O, di ba? O, dalawang screen. Nagpatong-patong yung screen. Screen doon sa Staybridge, yung location namin, and screen ng kanilang device kung saan sila nanonood. That's why, si Apalos, si Marvel, and sino pa yung isa doon sa NBI, wala kayong credibility to deny the authenticity of the video or sasabihin yung deepfake, much less si Rappler, wala kayong ganong karapatan magsabi because you are not in possession of the original video and you never subjected it to forensic examination. On the other hand, tayo, pinadala natin abroad, not in the US, di ba? At sa pagkakalam ko, di ba, hindi naman yun sa Amerika. Pinadala ninyo, pina-authenticate for personal consumption. So, ang in-authenticate nila is, na hindi deepfake, is the original video. Compared dito sa DILG, na laway lang ang kapital nila. Yeah. Actually, yun nga, dahil yung kanilang kinuhang footage, galing nga doon sa big screen na yun, sa LED. Yes. Pero magtataka ka, Dalawang brother. screen. Dalawang screen. So magtataka ka, mismo yung Sa dalawang screen. Yung anak yung anak ni Marcos Jr. na kung todo tanggol, sinabi pa niya na it's not worth dignifying. 'Di ba? It's not worth dignifying. Tapos ito daw ay pag-undermine sa kanyang tatay na nga ba. So it's not worth dignifying, pero bakit nataranta sila sa pag-press con o yung book? Automatic sila, sabi nila deepfake. Excuse me. Wala kayong basis to say that. On the other hand, nung pinakita yan, may private assurance, confidential assurance ang nagpakita niyan sa ating clear kami na this is not deepfake. Sabi nga ng rapper, superimpose daw ang ulo. Sila nag-superimpose yung DILG. No, ang nag-superimpose ng ulo yung DILG. Sila okay. Yung pinakita nilang picture actually doon, i-manipulate na nila yon. Kung mapapansin mo yung mga folder. Mga kababayan, it's not reliable anymore kasi dalawang screen na ang dinaanan nila. Hindi nila nakita yung original video footage. Dalawang screen na, yung screen sa convention center, then yung screen ng device na ginagamit nila. So it's not reliable. Huwag kayong maniwala sa DILG, PNP, sa NBI. That's true. Kasi even dito pinakonsult ko rin kasi yan dito sa US, not only doon sa, doon sa ibang lugar. Sa ibang lugar, bago natin i-release yan. So, ang unang tanong nga sa akin ng mga forensic experts, ng mga nakausap ko na nakonsulta ko, is that the raw video? Is that the original video? So, yun yung unang tanong. Sabi niya, paano ito na i-transfer via airdrop or yan ba yung original? Sabi ko, what if it's via airdrop? Sabi niya, malalaman pa rin natin na yan ay authentic. Pero, sabi niya, gusto daw niyang malaman kung yan nga daw yung original na yan. Kasi, pag sinabi mo daw kasi, brother, na tinransfer from airdrop o from email or what, hindi na siya yung original. Scrambled na yung term niya na ginamit. Pero, madidetect pa rin kung ito ay AI or not, or deepfake. Yun ang sabi sa akin. Okay. Kaya nga, tama ka. Wala sa possession ng mga hangal dyan sa DILG. NBI. Wala sa kanila yun. Kaya sinasabi ko mga kababayan, dalawang screen ang dinaanan nila. They would not be in a position to say that this is deepfake. On the other hand, makikita natin mga kababayan, Ate Claire, nakausap mo, sabi mo, yung mga forensic experts dyan sa Amerika. Yeah. It does not take 2 minutes. To analyze it does not 2 minutes. It takes hours. Minimum 5 hours to
to 20 hours. Minimum 5 hours. So dapat, nag-press conference sila 5 hours later. kung, Yeah. kung sinailalan talaga nila sa forensic examination, hindi naman. Oh. Yeah. Nag-ano lang sila ng folder. Nagdikit-dikit sila ng folder. Okay. Dito tayo. Dito, specific example. Ito ha, mga kababayan, based on my experience. Dito, may PNP dito, nandun si Marvel, di ba? Nung nag-press conference. JLG kasi ang head agency ng PNP. So, pag-usapan natin yung sinasabi ng forensic experts. Meron silang forensic experts, pero ito yung nakikita ko sa kanila mga kababayan. Okay. Nung pinatay si Richard Santillan, paulit-ulit tayo dyan kasi dumaan yan sa forensic examination yung telepono niya. No? Makikita natin anong klaseng forensic experts meron ang PNP na walang credibility to defend Mr. Marcos. Okay, kinuha nila ang telepono ni Richard. Hindi nila sinabi sa akin nasaan. Tinago nila sa Regional Anti-Cybercrime Unit 4A. Isang taon bago ko na-discover kung nasaan. Kasi ayaw nilang bigyan ako ng papeles eh. So ang ginawa ko, kinakasuhan ko sila. So in the course of filing, kasi na-file ko na kaso dito kay Richard, 44 eh. So in the course of filing those 44 cases, may isa doong kernel na sinabi niya, ang telepono ni Richard nandun sa Raco 4A. Kasi ginipit ko siya doon eh. So siya na mismo ang nagsabi, nandun sa Raco 4A ang telepono ni Richard. So natumbok ko. So kumuha ako ng kopya ng forensic examination report. Buti na lang yung chief of police sa Cainta, very cooperative. Binigyan ako ng soft copy and hard copy. Ito na. Tiningnan ko. Pero, Ate Claire, mga kababayan, as a lawyer, I know how to lay evidence. In the morning na hindi ko na-contact si Richard, the morning ng December 10, kasi December 9 siya ng alas 11 ng gabi pinatay. December 9 ng gabi. December 10, he was supposed to pick me up at NAIA sa airport. Kasi nauna siyang umuwi ng Manila. Ako sumunod. Galing ako kay Congressman Villaperte. Tapos, the morning, tinawagan ko siya. Hindi na siya sumasagot. So, I already had a foreboding na baka may nangyari dito. So, tinext ko siya. Tinext ko siya ng uniform number of pare-pareho text. Yung isang smart, tinext ko ng, basta yung sa Globe, tinext ko siya ng 50 times. Tapos yung smart niya, tinext ko siya 18 times. Magkaiba, halos magkaiba yung messages, pero paulit-ulit ko siyang tinext from 8 o'clock until 11 o'clock ng umaga, ng Monday. Wala na. Si Richard nun, patay na. So ito na. Nung nakuha ko na, kasi nilagay ko talaga yun, sinadya ko talaga yun para makita ko kung nandoon sa telepono niya. Para makikita ko kung hindi tinamper yung telepono ni Richard. Yes. Eto na. Nang lumabas yung forensic report ng PNP, ganito kakapal. 3 lang ang messages sa telepono ni Richard na wala yung 50 ko, at dalawa yung 18 kong messages sa kanya. 3 na lang ang natira. So, pinakialaman nila. Dinistrong ka. Pinakialaman. Sino magpapakialam? Di ang PNP. Kasi silang may hawak eh. Nawala. Kaya nga, pinapaulit-ulit ko sinasabi sa korte, nasaan yung 50 kong messages? Ito sa telepono ko, nandito yung 50 ko. Sa Smart at sa Globe. 68 messages yan. All between 8 o'clock in the morning to 11 o'clock in the morning of Monday. Napatay na si Richard. Bakit 3 na lang messages na tira? 1 in 2014, 1 in 2016. And then, patay na si Richard, may message pang dumating. So, ibig sabihin, binunar nila in between. Binunar nila. Yeah. So, ngayon, mga kababayan, mapagkakatiwalaan natin ang PNP. I charge the PNP directly. Na binurar ninyo because you were in possession of that cellphone na wala. Pati yung babae na pinatay, kasama ni Richard. The last text was, yung sinabi ko na humingi yung nanay niya, anak niya ng pambili ng bigas. Na sabi ng babae, humingi ka kay sir. Humingi ka nila muna kay sir. Sabi niya, ayaw ko, maraming asset doon. So, ibig sabihin yung nanay niya, asset pala. Na pinatay din ng mga polis. By 6 o'clock ng gabi, wala na rin ang mga, the whole day, Ate Claire, maraming text sa telepono niya. By 6 o'clock or 4 o'clock ng hapon, wala nang text all the way until namatay siya. Ang last kong nakita, text ng anak niya, sabi niya, Nay, gumising ka. Sabihin mo sa akin, hindi totoo ang nangyari sa'yo.
O bakit natanggap yung text ng kanyang anak after she died, nawala yung in-between, yung crucial time Yeah. bago siya oh. So, nilatag ko sa inyo dahil hindi mapagkatiwalaan ang PNP Forensic Group. Ay, no, hindi. SOCO yan. PNP Anti-Cybercrime Unit. Mhm. Yeah. So, alam naman natin na syempre kino-cover up talaga nila itong si Marcos Jr. at gusto nilang i-brainwash or paniwalain yung taong bayan na yung pinakita akong video ay hindi si Marcos. Maliwanag pa, sabi ko nga, carbon copies, Xerox copy. Kaya naman brother, ang ginawa nila ay talagang tinakot nila yung taong bayan na huwag daw i-share or else kakasuhan itong mga taong nag-share. As a lawyer, meron bang grounds ang mga nag-share nitong video ni Marcos Jr.? Pwede ba talagang makasuhan itong mga nag-share? Dahil yun ang panakot ng DILG ng gobyerno ni Bangag. I'll be clear, in answer to your question, wala po akong nakikita na liability na taong bayan na mag-share. Ako mismo nag-share ako nag-post pa nga ako doon If you recall, ang nakikita ko lang dyan is we have to look at Article 7, Section 12. Article 7, Section 12 ng Philippine Constitution. Let me read that. In case of serious illness of the President, the public shall be informed of the state of his health. So, yung alam naman natin yung kung bangag ka, apektado yung state of mind mo, di ba? Apektado yung state of mind mo. My mind, that's a serious illness. The public has the right to be informed of his health. So, in other words, it's a public issue. Kung drug addict or cocaine user si Mr. Marcos, it's a public issue. And tulad ng sinabi ko mga kababayan, paulit-ulit ko itong sinasabi. The authority of government emanates from the people. Di po ba? Sa mga taga-Cebu, dyan sa Kapitolyo ninyo, sa Dome, nandiyan nakalagay yan. The authority of government, all authority of government emanates from the people. There is no better example to show to you na ang lahat ng kapangyarihan ng gobyerno ay nanggagaling sa taong bayan is that we hold regular elections. Yan ang patunay na kinukonsulta tayo kung sino ang pinapaupo natin presidente o vice-presidente o congressman o gobernador o senador. Dahil that is a recognition that the collective political power of the people is the source of all government authority. So ngayon, tayo ang boss. Dapat nating malaman kung ang nagsisilbi sa atin ay bangag o hindi. Correct. It's a public issue. So every Filipino has the right to know kung ang nakaupo dyan sa Malacanang, una, totoo ba talaga mandato mo o minanipula mo yung eleksyon? Pangalawa, totoo ba talagang bangag ka o hindi? These are public issues. Kaya nga, pinost po dito, nung ginorgor din yung Ginorgor nila video ko sa'yo. ng Facebook. Pati sa akin, ginorgor ng mga Jotang Ginemes. Sinare ko yun kay Kuya Jake. Si Kuya Jake, di ba, nag-post din. Ano pa nga ako nakatalikod ako dun. Yeah. At sinabi ko sa Facebook, this is a public issue involving the alleged President of the Philippines. the self-imposed President of the Philippines. Now, as a democracy, we have the right to know kung itong nakaupo dyan ay in good sound, in sound health or rather mental health. Maayos ba yung pag-iisip nito? Now, under Article 32 of the Civil Code of the Philippines, Article 32 of the Civil Code of that's Republic Act 386, matagal na yan. Any public official or employee or private individual who impedes, impairs, obstructs, or violates the civil liberties and rights of persons, nakalagay niya dyan, including freedom of speech, could be held liable for damages. Damages could be moral damages or exemplary damages. So kaya nilagay ko yan sa post ko to warn Facebook. You cannot do this massive curtailment of our freedom of speech. Kasi kung nilagay ko yan sa wall ko, that's part of my
freedom of speech and expression on a public issue. May ibang usapan kung ang pinost ko dyan ay a private individual. Ibang usapan yan. Ang pinost ko dyan is the alleged or the self-imposed president of the Philippines. The declared winner, sabihin na lang natin to be more precise, the declared winner of the presidential election. That's a public issue. I have the right to express I have the freedom to express my sentiments. And then kung pinakita ko yung video at kinortail mo yan, I could sue you for damages, moral and exemplary, under Article 32 of the Civil Code. So, yung ginagawa ng Rappler, ng fact-checkers, at ng Facebook, na pag-curtail ng mga information na ito, Yes. pwede ba natin silang kasuhan? Yes, they could be held liable, especially because they are in no position to rule that this is the fake. Wala silang basis. They are totally basis. Rappler and other fact checkers, you should be warned. You should be amply warned. You have no basis to say that the video is deep fake because the original is not with you. At hindi nyo napaporensik yan. You cannot just say na this is deep fake because you are the fact checker. You could be held liable under Article 32 of the Civil Code. Kasi brother, ang ginagawa ng gobyernong bangag na ito, sila yung ngayon ay mga nagpa-fabricate ng crime against us, against kay distressed mother, against sa kung sino-sinong gusto nila, against sa akin. Bakit hindi natin kayo dyan sa Pilipinas nakasuhan yung Facebook at yung fact-checker na yan? Dahil mismo yung sa'yo, di ba, tinanggal nila, di ba? Para man makaganti ang taong bayan sa mga walang iyang ito. Dahil yung Rappler, kinacheck yung hacking, hindi lang sa akin, yung iba, para hindi mapanood ng taong bayan. So I think, dyan kayo, maybe you can talk about it ng ating mga, kaibigan dyan, nakasuhan itong Facebook sa Pilipinas. At ang Rappler sa pag... That's a possible course of action we can take. Ito, tignan natin, pag tinake down ulit nila, I'm thinking na i-post ko ulit yun. I-post ko ulit yung video na yun. And pag tinake down pa nila, kakalagkarin ko talaga sa korte si Rappler at si Facebook. Yeah. I'm thinking of that option. Yeah, sige. I-upload mo ulit. Kasi sobrang ginagawa ng mga to eh. Parang sila lang yung, parang may monopolya ng kung ano yung totoo o kung ano yung fake or hindi. Pag sinabi ng Rappler o ng Facebook o kung ano pang ibang mga fact-checkers dyan na mga mainstream media, pag sinabi nila, ito, deepfake yan, tatanggalin na lang nila ng walang walang due process dahil gusto nila tanggalin. Mga kababayan, kailangan nating i-stress ito. Itong fact-checkers na to, Rappler, DILG, PNP, and the NBI are in no position to rule that the video is deepfake because they have no basis at all. Wala sa kanila yung original video. And supposedly, it takes time to do forensic examination. Ang sa kanila, minutes lang. Nag-press conference na sila denying it and denying the video and saying that it's deepfake. So that is proof, mga kababayan, na nagluto ng itong mga minions ni Marcos ng depensa para sa kanya. Because Marcos cannot defend himself this time. And he refuses to defend himself. Gagamitin niya yung mga minions niya. Yeah, at for sure, narinig mo na si Gibo at sila, DILG, PNP, tinakot ako na makikipag-ugnayan daw dito sa Amerika para panagutin ako. Kaya hinamon ko sila, 3 days lang hanggang ngayon wala silang case. Sa tingin mo, bakit kailangan sabihin ni Gibo yon at nila Abalos na mananagot yung nagpalabas ng video at yung mga mag-share? Actually, I think tingin ko dyan, mga kababayan, is gusto nilang ipigilan yung pag-spread ng video. Because wala silang credible na sagot doon eh. Wala silang credible na sagot except denying and denying. And dito sa denial nila, mahuhuli natin na wala talagang kapasihan yung denial nila. They are just inventing a reason out of thin air. Wala silang basis. So, huwag tayong matakot. Ipalabas natin yan, i-spread natin yan
until such time, because alam mo, dito sa pagpapalabas natin mga kababayan ng video na to, pagpapakalat natin, we are actually putting pressure on Marcos to answer the allegation. O kasi obligasyon mo yan. It comes with the territory na papili kang Pangulo ng Pilipinas. O, nagpapili kang Pangulo ng Pilipinas, your life is an open book subject to public scrutiny anytime, anywhere. O, yung transparency, accountability is a bedrock of it is a bedrock democratic principles. O, tapos ayaw mong sumagot. O, gusto mong takutin kami. Hindi naman ako matatakot sa'yo. Yung asawa mo nga, sasampali ko ulit eh. Sampalin ng bonggang-bongga. But anyway, brother, ito talagang, itong gobyernong ito, nakita nyo naman, grabe yung kasinungalingan doon sa SONA. For sure, aware ka doon sa 5,500 na na flood control. And now, inamin ng DPWH na wala naman daw talaga palang project para sa flood control na yan, which is pumondo ang bayan dyan ng alos, I believe, 1.3 million. So, ano ang reaction mo dyan? Dalawa lang ang ibig sabihin yan, mga kababayan. Either Mr. Marcos is lying to his face na meron siyang 5,500 projects, baka epekto ng pagkabangag. The other one is, totoo naman merong 5,500 flood control projects, pero ang control na wala, ang flood ang natira. In other words, ninakaw yung pera. Dalawa lang ang kapatutungan dyan. Either Marcos is a pathetic liar or the entire government is corrupting all those money away from those flood control projects. Kasi nakita naman natin, bumanga talaga. O, di ba? Kung meron ka, alam mo, mga kababayan, kung 5,500 flood control projects yan, wala na sanang baha, di ba? O, wala na sanang baha. O, nakita nyo? Okay. Doon, meron akong nakitang picture. May sa Pasig. Na, sabi ko sa kaibigan ko, makikita mo talaga yung area kung mga mayayaman ba o hindi. Kasi pag ang lugar, hindi mahihirap yung mga tao, ang baha nila kulay brown. Dito sa Pasig, ang baha nila, kunti lang, puti pa ang tubig. So, ibig kong sabihin ito, baka ito yung sa Maliverde, o di ba? Yeah. So, BGC, hindi naman nagbabaha. O, di ba? Oo, bakit hindi binaha ang BGC? Ang BGC hindi binabaha dahil gumagana yung flood control projects nila. Yung Kasi may drainage mga system property nila. dyan. Andyan yung mga kasabwat ni Bangag nila Lisa, andyan. Sa It's private property, di ba? Ang developer nito is private company. So, syempre, the drainage would really work. Pag dito sa gobyerno, ninanakaw talaga ang pera. Tulad ng sinabi ko, mga kababayan, para sa inyong kaalaman ulit. For example, dredging. Dredging, ito yung kinukuha yung silt, di ba? River, di ba? Over time, yung silt, nag-deposit yan sa baba, sa bottom, di ba? So, kukunti na lang yung sa halip na ang tubig, tuloy-tuloy na dadaloy, pag maraming silt, kunti lang yung volume na makakadaloy, di ba? So that's why dinidredge yan. Okay, magkukontrata tayo. 100 tons of silt. Magkano ba ang bayad? Sabihin natin, 100,000 per ton of silt. Okay, 100 million. Buti kung kukuha ng 5 tonelada. Yeah. Instead of delivering 1,000 tons of silt na matanggal sa river system, 5 tonelada lang pala natanggal sa silt, pinipicturan. Tapos yun, naiwan yung 995 tons of silt. Di pagdating ng ulan, baba talaga. Pero nawala yung pera. Kaya sabi ko, nawala yung control, natira ang flood. Kasi ninakaw yung pera. Grabe talaga, brother. But sobrang dami ng issue na dapat talagang harapin o panagutin itong Marcos Jr. na to. Punta na tayo dito sa Comelec. Dahil mainit itong revelasyon ni Congressman Marcoleta na sabi niya, ni Marcoleta, na confirmed. Hindi daw siya nag-akusa kay Comelec Chairman Garcia, ngunit sabi niya ito ay confirmed na may bank account or may offshore accounts at ito ay sinubukan pa nga daw nilang, hindi sinubukan, talagang nagdeposito sila ng pera to confirm
na mayroong certain bank account sa pangalan ni George Garcia. Anong napanood mo, nabasa mo, ano yung thought mo dito? Ate Claire, mga kababayan, sabihin ko na lang na ito yung aligasyon ni Smartmatic through Congressman Marcoleta. Kasi naniniwala naman talaga wala sa likod nito si Smartmatic. Because si Smartmatic ayaw niyang pakawalan yung 2025 elections contract. Gusto talagang bawiin ni Smartmatic yun. Kasi tulad na lang sinabi ko, limpak-limpak na pera ang kinikita na sa pandaraya. Now, napunta ngayon ang kontrata kay Miro. In other words, in 2025, zero itlog ang kikitain ni Smartmatic. And that is something na hindi nila matanggap-tanggap. Okay, balikan natin tong story na to, ha? Linawin ko ulit. I think I've already said this before dito sa kay Ate Claire, and then once sa Pugad Vloggers, ulitin ko ulit dito. At the time, towards the end of President Duterte's term, in-appoint ni President Duterte si George Garcia as Commissioner ng Commission on Elections, di ba? February 2022. So, siyempre, nakaupo na siya doon sa COMELEC, nakakahalubilo niya si Smartmatic. Because si Smartmatic naman ang nagpapatakbo ng eleksyon noong 2022. Kaya nagkutsabuhan nga sila ni Lisa Marcos. So, because si George Garcia at si Smartmatic, they're rubbing elbows na doon sa COMELEC. And si George Garcia is the protest lawyer ng protesta ni Marcos. I sincerely believe na it was George Garcia who brokered the meeting with Lisa Marcos. Yun yung nasa affidavit ko na inamin ni Lisa Marcos. Ewan ko, epekto siguro din ng pagkabangag. Guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. She was so proud of it. No. So, eventually, it proved her undoing. So, eto. I believe na si George Garcia ang nag-reach ng meeting ng may-ari ng Smartmatic na si Roger Piñate, Alejandro Martinez at si Lisa Marcos. Nagkamali lang talaga, or maybe God decided, binuking ni Lisa Marcos ang kanyang sariling sikwito to me. At binuking ko rin sa publiko in a sworn statement. Okay. So, because this was not expected nila na I would come out and write a sworn statement. Eto, gusto na nila George Garcia at ni Lisa Marcos na dumistansya kay Smartmatic kasi binulgar ko nga sila sa affidavit ko. So, gusto nilang dumistansya, dinisqualify nila si Smartmatic. Diba? Noong November 22, just before I left for OAN dyan sa Houston, Ate Claire, diba? Kita tayo. So, because of that, nagalit si Smartmatic. Prinadject niya ngayon si George Garcia. Kasi two birds with one stone. Nasira si George Garcia, matanggal din si Miro, mabawi nila yung kontratang nawala sa kanila. Kumbaga, ang feeling ni Smartmatic, amin to. Parang inangkin na talaga tayo ni Smartmatic, mga kababayan, amin ang Pilipinas. Kasi malaki ang pera ng dayaan. And I challenge Smartmatic, kasuhan niyo ako. Ina niyo. Bakit niyo ako haharapin? Dalawang taon na. Yes. Umabot na tayo sa Amerika. Umatras kayo. Tingnan niyo, mga kababayan. Hindi naman nagkataon na sinabi ko, hindi naman ako nagmamayabang. Sinabi ko doon sa abogado ng 1OAN before I left. Binigay ko yung sign affidavit ko, declaration. I expect Smartmatic to withdraw. 2 taon ang kaso na kabinbin. 4 months, December 10, pinail ang aking declaration. By April, the following year, 4 months later, umatras si Smartmatic. Dahil ayaw nila na tumistigo ako doon sa American jury. Ayaw nila yan. And that's what I wanted to do. Kasi I will smash Smartmatic in public. Ito ngayon, kaya ako galit na galit sa kumpanyang yan dahil pinipilit na naman nila ngayon na mabawi yung kontrata. Na wala sa kanila yan. Ngayon, they cannot rest kung hindi nila mabawi yun. Kaya nagmaniobra sila. I don't know kung, let's face it this way, si Smartmatic ang may pakanak nitong pagbulgar kay George Garcia. On the other hand, kung may ginawa si George Garcia, that's his own undoing. I'm not going to say it's true or not, but kasi sinabi ni Marcoleta na. Sinabi niya, declared fake daw yung account. Sinabi niya fake daw yung account. Fake daw yung account. Matanggal si George Garcia kasi trinaydor sila.
And then, matanggal din si Miro para makuha ulit nila ang kontrata. Paano? O, ito ang tanong, baka ito ang nasa GCP. Paano niya mabawi yung kontrata? Okay. Tandaan nyo, a few months ago, sumulat si Smartmatic sa COMELEC. At sinabi nila, yung 110,000 na makina, VCM, kasi 2010, 2013, PICO yan. 2016, 19, 2022, PCM yan. Sabi ng Smartmatic. O COMELEC, meron naman tayong 1,100 o 110,000 na VCMs. Magagamit pa yun. O, bakit hindi nyo nalang gamitin? Bakit nag-bid pa kayo ng 18 billion na bagong makina? Eh, meron namang 110,000 na pwede nyo pang gamitin. So, ito yung sabi ni Smartmatic. Kaya, ang target ni Smartmatic, matanggal yung, ma-nullify yung kontrata kay Miro. Matanggal si George Garcia, balik sila. Kasi, gahol na sa oras. So, unahan, yung 110,000 na makina ni Smartmatic, naka-standby lang yan. Nasa mga storage ng COMELEC. Now, here's the point. Ikaw, Smartmatic, bakit ngayon ka lang sumulat na yung 110,000 makina mo ay magagamit pala? Bakit hindi mo tinutulan nung nag-bidding pa lang? Doon na siya tumutol after na ng bidding. Hindi siya tumutol nung nag-bidding pa. Kasi gusto rin niya magbenta ng bagong 110,000. Yun ang gusto ni Smartmatic. Amin yung kontrata na yan. Eh ngayon, hindi nila nakuha. Ina-undermine nila ang COMELEC. Meron kaming 110,000 na makina. Yun ang gamitin nyo. Eh bakit hindi nyo in-insist yan noon pa? Oh. So in other words, Smartmatic is acting in bad faith. Utter bad faith. Pero ito, Ate Claire, mga kababayan, maniobra talaga to ni Smartmatic. Na, masira si George Garcia at si Miro. But on the other hand, wala rin akong kumpiyansa kay George Garcia at sa Miro. Kasi, nung tinalaga si George Garcia sa COMELEC, tinalaga din yung katiwaldas ni Lisa Marcos doon na executive assistant ni tagabantay. In other words, hindi ko lang pangalanan kasi kaibigan ko ito eh. Matagal kong kasama mga kababayan. 6 years kami magkasama ni AJ. 6 years kami magkasama. Protesta, kami magkasama. Sa manipulasyon ni Lisa Marcos, kami magkasama. So, katiwaldas to ni Lisa Marcos. So, nilagay niya doon para magpantay kay George Garcia. Now, ngayon, mga kababayan, kung si Miro ang nanalo, si George Garcia ang chairman, may pantay ni Lisa Marcos. Anong ibig sabihin nun? Hindi natin pagkatiwalaan yung election system na pinapatakbo ngayon ng COMELEC. Kasi, kontrolado ni Lisa Marcos yan. Oh. So, wala kang pinapanigan on either. Ate Claire, go ahead. Sa tingin mo ba si Congressman Marcoleta ay nabiktima ng Smartmatic? Kasi siya yung nagpupursige nito eh. At abogado din siya. At sinasabi niya kahapon na sigurado siya na itong mga dokumento na ito ay legitimate. So, sa tingin mo, sa tingin mo ba siya ay biktima ng Smartmatic na ilabas ito laban sa Miro at saka si kay George Garcia? Kasi both, sabi ni Marcoleta, totoo itong dokumento na to, syempre, deny ni George Garcia. Okay. Ito yung sagot ko sa tanong ninyo. Natandaan mo, unang dumaan yan sa'yo? Yung 1 billion? Unang dumaan yan sa'yo. Like tayong dalawa. Pero privately, nag-usap tayo. Sabi Ate Claire, mag-ingat ka. I smell Smartmatic yan. Oh, sinabi ko yan sa'yo. Okay. Unang dumaan yan sa'yo. Kay Ate Claire, mga kababayan. I think Smartmatic wanted to use us both to be very credible. Pero naamoy ko na. Malayo pa si Smartmatic. Milya-milya pa. Amoy ko na. Oh, so I warned you. Ate Claire, Smartmatic yan. So eventually, the same set of information napunta kay Congressman Marcoleta. So ngayon, ang tanong ko, kung Marcoleta, ilabas mo yung source mo. Ilabas mo yung source mo kasi hindi ikaw ang source niyan. To be sure. Kasi dumaan yan sa amin muna. Kaya Ate Claire. So, kasi mukhang pinapalabas ni Congressman Marcoleta na galing sa kanya. Wala siyang sinasabing ibang nagbibigay sa kanya. But then that same information, dumaan na yan kay Ate Claire at napag-usapan na yan namin dito. You heard it first from Harlika.
Yeah, you heard it here. Yeah, you heard it So, first ngayon, from mga Arca. Siya na Hindi ngayon natin ang nilabas yun eh. nagpupositive. Kasi hindi ko nilabas yun eh. Dahil naamoy natin eh. Yes, Right? oo. So, Yeah. that set of information napunta sa kanya. So, I know that somebody is feeding it to him. Now, in good faith, dapat si Congressman Marcoleta sasabihin niya sino ang nagbigay sa kanya ng mga impormasyon na yan. He was nowhere before. Nauna pa tayo. Tapos, bigla na lang lumabas siya. Oh, merong 49 bank accounts, merong 1 billion. Yeah. Oh. So, it behoves upon Congressman Marcoleta to be transparent and accountable. Ilabas niyo po sino yung source ninyo. Sino nagbigay sa inyo ng detalye ng 49 bank accounts, ng 1 billion, at iba pang impormasyon. Kasi, kung sasabihin mo may volunteer ka rin sa New York, duda na naman ako doon. May opisina si Smartmatic doon eh. Sa New York. Baka nga kasi si Congressman Marcoleta, baka, na-biktima din, or meron ding possibility na talagang totoong may 1 billion si George Garcia. Kasi sabi ko nga, yes, I think there. hindi natin iwawala sa equation yun. Yeah. You know, mga kababayan dito, si Bautista, kumuha din ng $4 million. Ang kay George Garcia, $17.8 million. Ano bang ibig sabihin doon sa mga akusasyon na to involving the COMELEC chairman mismo? Hindi mapagkatiwalaan ang komisyon on election. Komisyon ba? Yung komisyon on election. Kaya nga tawag dyan, komisyon o election. Hindi yan, that's one fact na ma-establish natin. Ang COMELEC hindi mapagkatiwalaan, lalo pa sa panahon ni Bangag Jr. Mas lalong hindi mapagkatiwalaan ang eleksyon ni Marcos Jr. ngayon sa 2025. So, anong gagawin natin? E di mag-aklas tayo, babawiin natin yung mandatong Dinistrong Carly naman niya. Peaceful protest. Pero brother, hindi ako personally talaga, ako ikong Marcoleta, umaayon ako sa kanya na maaring tama yung kanyang mga papeles na ipinakita. Revelation, pero, yes. Oo, mga ebidensya. Pero dahil nga ang Smartmatic ay gusto niyang ma-take down mawala sa picture si Miro, so siya yung naghanap ng mga dokumentong ito, gamit siyempre ang mga resources nila para mai-extract o maipakita na may certain accounts nga itong si George Garcia. So sa kabilang banda, panalo pa rin yung taong bayan dito. Kasi kung may lalabas ni Kong Marcoleta na talagang may mga offshore accounts siya, di ba? So, nagaling sa bribery o kung saan man galing yon, galing sa pamasahe na binayad dyan sa kanila before the bidding process. So, maganda yun sa taong bayan. But, syempre, sa part ng Smartmatic, pabor din sa kanya kasi nasira niya si Miro. Pero dalawang maganda nangyari dahil kung ito'y mapatunayan ni Congressman Marcoleta na ipakita sa taong bayan na meron nga billion offshore account ito si George Garcia. Pero yun nga, ang sabi ko, parehong may evil intention. Evil intent. Yeah. Si Smartmatic, may evil intent talaga siya. Si George Garcia at si Miro, kung nandyan si Lisa Marcos, may evil intent. Sama yan. Yeah. So, actually, we are not discounting the possibility na totoo yung revelasyon na talaga ni Smartmatic yung mga documents na yan, na-identify nila, and pinalabas nila ito through Congressman Marcoleta, and then ito ngayon defensive na si George Garcia, pero ito na mga kababayan ang George Garcia, dinisqualify niyo ang Smartmatic. Dinisqualify ninyo ang Smartmatic on the ground of maintaining the integrity of the election system, kasi nga nadawit siya doon sa panunuhol kay Chairman Bautista. So if you are adamant on protecting the integrity of the election system, di magbitiw ka na ngayon kasi you yourself is already tainted. Tainted ka na, George Garcia. Wala ka ng credibility.
Well, even if hindi pa napatunayan ni Marcoleta yan, alam mo, pag ang isang public official will parang linta, nadidikit talaga sa posisyon, duda na talaga ako dyan. So, I think this is time for George Garcia to resign. To resign. Pero yun na nga, mga kababayan, kahit mag-resign si George Garcia, nandun pa rin si AJ. Nandun pa rin si AJ ang hindi sa Marcos sa office of the chairman of the Comelec. Yun ang problema dyan. So, at the end of it all, ang problema, ang mga Marcos na nasa Malacanang ngayon. Sino talaga ang national problem? Yes, I declare, mga kababayan, if you will really analyze it all, itong nangyayari ngayon sa Comelec, nag-aaway-away na sila. Nag-aaway-away na sila. At the end of the line, nandun si Lisa Marcos at si Bongbong Marcos. So ito yung national problem na hinatap ng Pilipinas ngayon. National problem, national disaster. Talagang grabe yung dinudulot. Yung isa national disaster, yung isa national problem. Parehong problema. My God. Parehong problema. So brother, kailan bang, di ba dapat ang election is next year na? Di ba? Yes. So, May. So hanggang kailan itong pag-approve kung sino ba talaga ang magiging provider sa electronic machine this coming election? As of this moment, it's really Miro. Si Miro talaga ang election provider kasi yung may kontrata na ang Comelec dyan. But ito si Smartmatic is not losing hope. Hindi siya nawawala ng pag-asa. Sa tingin ko, may basbas din niya ni Lisa Marcos. May basbas din niya ni Lisa Marcos. Kasi di ba, Ate Claire, mga kababayan, di ba, Ate Claire, kung natandaan mo, galing ako ng Houston, Texas. Ang unang tanong mo, natandaan ko nag-live tayo doon sa parang coffee shop. Coffee shop, yes. My favorite coffee shop. Yung coffee shop mo doon sa gilid ng kalsada. Of course, mas social yung kalsada nila. Natandaan ko ang una mong tanong sa akin, nandyan ba si Lisa Marcos sa declaration mo? Yes. Di ba ang sagot ko sa iyo? No, hindi ko siya nilagay because that is my strategy. Ang gusto ko, bumitiw si Smartmatic sa OAN. Huwag niyang pabayaran ng 2 billion. Kasi kung magbabayad ang insurance ng OAN ng 2 billion, edi tiba-tiba si Smartmatic. So I would need to deny that to Smartmatic. So the only way to do it is huwag kong idawit si Lisa Marcos sa declaration to give Lisa Marcos a chance na anuhin niya si Smartmatic, manipulahin niya. Huwag mong bitawan mo yan. Kasi kung hindi, idadawit ako ni Glenn Chong doon sa jury. But, di ba sabi ko sa iyo, sa jury ko yan sasabihin. Hindi ko yan sasabihin dito sa declaration. It's a message to Lisa Marcos. Alam ko, pag-iisip ng buka na yan. So, it's a message to her. Pa-pull outin mo si Smartmatic sa kaso. Kasi kung hindi, doon kita ilaladlad sa jury sa Amerika. And I think it worked. Biglang nagka-TRO si Smartmatic and gumitiw si Smartmatic sa $2 billion na defamation sa 1OAN. So in that regard, nanalo tayo kasi siya nakakuha ng 2.2 billion. Kasi yun yung gusto niya $2 billion ang hinihingi niya. Hindi naman si OAN ang magbabayad, insurance. At ang insurance maraming pera. Pwede siyang bayaran. Pwede namang makipag-settle out of court ang insurance. Sabi niya, $100 million na lang. Hindi magkapera pa rin si Smartmatic. Ang end goal ko is hindi siya magkapera. So that's why, hindi ko sinama si Lisa Marcos sa declaration ko sa Amerika para, ang nasa isip ni Lisa, doon ako nito kakalag ka rin sa jury pag nag-testify ito. So the only way to do that is withdraw from the case Smartmatic and bibigyan kita ng pabor. And after, di ba, naka-TRO si Smartmatic and then nag-withdraw si Smartmatic. That's too much of a coincidence. So, ang tingin ko, etong banat ngayon ni Smartmatic kay George Garcia at kay Miro, may basbas ni Lisa Marcos. Nagkunsamahan na naman silang dalawa. So, kumbaga, Game of Thrones. Para siyang Game of Thrones. Grabe talagang anong ginagawa ng gobyernong ito. Ngayon, yung power play nila, Ate Claire. Yung power play nila. So, sa tingin mo, anong gustong endgame nito ng Smartmatic? Kasi ilang, na lang
Yeah, konting panahon na lang. Ang Smartmatic, ang endgame talaga niya, sila ang makakuha ng 2025 contract. Ang sa kanila is i-nullify, i-abrogate yung kontrata ng Miro. Andyan yung makina nila, 110,000, automatic. Correct. Sinabi pa nga nila sa letter, yung software, binayaran nyo yan. O, sabi ng Smartmatic, yung election management software, election management system, canvassing system, binayaran nyo yan. Good pa yan for another election. So, pinipilit talaga ni Smartmatic yung makina nila ang gagamitin. So, ang fallback ni Smartmatic, pag nawala si Miro, automatic kami papalit. Tapos, nainis si George Garcia, sinabi ni George Garcia, pag natanggal si Miro, manual kami. So, warning niya yung kay Smartmatic. Kasi alam ni George Garcia, tangina, ikaw pala Smartmatic ang nasa likod nito, ha? So, ang sinabi ni George Garcia na pag natanggal si Miro, edi magmamanual ang Comelec. Oh. Tapos kinasuhan din, pinasite in contempt sa ni Erisi sa Supreme Court for attempting to sway the court to the side of the Comelec and Miro. So, yan. Pag nakita natin lahat yan, you will understand na this is a power play between the minions of Lisa Marcos. Well, at the end of the day, talagang ang taong bayan talo dito. Pero ang pinakamaganda talaga, dahil nga, di ba, pareho silang naglalaro dyan sa Comelec, pinaglalaroan sila ni Lisa, dapat talaga tapusin na ito, mga ito. Yun ang pinaka-ultimate solution. Kaya declare, mga kapatid, the buck stops with the Marcoses in Malacanang. Kung gusto natin ng malinis na eleksyon, kung gusto natin that our collective political power at mananaig para sa kabubuti ng sambayan ng Pilipino, ng bawat Pilipino, di dapat mawala talaga yung dalawang Marcos na nandyan sa Malacanang. Anyway, ang mandato niyan questionable, tulad na ng sinabi ko, at tinahamon ko yung dalawa. Yung dalawa nasa Malacanang. Kasuhan niyo ako dyan sa affidavit ko. Sige. Pag-uugin ko yung ulo ninyo mga asawa. Pag-uugin sa korte. Sa korte. Pag-uugin ko talaga ang ulo ng mga asawa. Grabe, talaga Subukan. naman. Kulang pa nga yun, brother. Diba? Kulang pa nga yung ginagawa nila na pagnanakaw at pagpapahirap sa taong bayan. At ngayon, talagang grabe yung panghaharas. So, lalo na dito kay Inday Sara. Grabe, ang dami nangyari, ha? 1 week lang. Ito pa, Go ahead. aside from that, di ba, si Congressman Pulong, kinasuhan naman ni itong si ano bang tawag nito? Sundalong Kanin. Sundalong Kanin. Tawag ni Mike, Sundalong Kanin. Sundalong Kanin. Kinasuhan naman niya si Pulong, si Congressman Duterte, Paulo Duterte. I don't know kung sino pang kakasuhan nila. They might try to crush the Dutertes because they represent the visible political opposition now. Diba? Kasi na-co-op na nga nila yung mga tulad ni Rappler, yung mga na nila yun. Kasabot na nila ngayon. So, they will try to do that. But at the end of the day, I think the people will win. I know, yeah, I believe so. So, grabe, lalo na dito yung pag-pull out ng security personnel ni Inday Sara. They're trying to, of course, si Pastor Kibuloy, hinahabol nila si Inday Sara. You see, pati yung picture kasi yung footage ng kanyang pag-alis, sino bang magpapalabas ng video? Airport. Yeah. Airport authorities, walang CCTV. They are actually exposing the Vice President to risk, di ba? Instead of, di ba, konti na lang yung kanyang security, ini-expose pa ninyo. You know, this administration will go to great lengths to kill the opposition. But hindi tayo magpapatinag sa kanila. Hindi tayo magpapasukil sa kanila. We will fight because we know that at the end of the day, good will triumph over evil. Yeah, I hope so. Sana, malapit na yan, brother. So, any more, brother?
na gusto mong pag-usapan natin? Gusto mo sabihin? Baka may mga katanungan yung ating mga palangga. So, by the way, yung sa KOJC, gusto ko itanong sa iyo, no, yung sa Davao. Aware ka ba na for 2 months pala, yung mga armadong mga parang private army, pero mga pulis sila, talagang pinag-haras yung mga KOJC members at may mga pinlash pang mga videos. Kasi kahapon, nandyan ako sa Pilipinas nating mahal, may video doon na pinakita na tinututukan yung mga KOJC members at illegal yung pagpasok sa kanilang mga private property. So, parang martial law na nga. I mean, sobra pa yung nangyayari ngayon. So, ano nakikita mo dito, brother? Alam ko na, alam natin na gobyerno ang may gawa nito. So, ano ang gagawin ng taong bayan kung ganito na ang ginagawa mismo ng ating PNP imbis na to serve and protect, pero ang pinoprotektahan nila ito mga bangag sa administrasyon. Ate Claire, mga kababayan, kanina sinabi ko Article 32, di ba, of the Civil Code. Meron din yan, freedom to exercise one's religion. So kung yung ginagawa ng PNP is already impairing the free exercise of one's religion, kasi KOJC ito this is a religious group. That can fall under Article 32 of the Civil Code or Republic Act 386. Yeah. So yan, pwedeng kasuhan yung mga pulis. Of course, pwede mo rin kasuhan ng mga pulis sa ombudsman or sa NAPOLCOM. Sana nga. Actually, kinakasuhan naman na sila I believe may mga kasong by the way, yung Article 32, yung Article 32 of the Civil Code proceeds independently of any criminal prosecution for the same act. So, kung mga pulis, kinasuhan mo na sa Office of the Ombudsman or sa NAPOLCOM, independent yung civil action for damages that you can file in the civil courts. Independent yun. Hindi yun, wala yung kinalaman doon sa criminal case nila. They will proceed independently. Or moral exemplary damages under Article 32 of the Civil Code, impeding the free exercise of one's religion. Ayun. How about dun sa 1 billion na hinihingi ni Marcos Jr. na travel funds na naman for this 1 billion? Humingi din siya ng 4.5 billion na confidential funds, tama ba? I think I read that. Humingi siya ng... Yung 1 billion just to travel. Not, hiwala yun. Oo. Well, I'm just sinabi ko lang yung 4.5 billion na confidential funds. Kasi confidential funds, yun ang ginamit nila panira kay BP Inday Sara And then, tama. Sa atin. Panira sa ating lahat. Oo, si declared winner, si self-imposed president, hihingi na ng 4.5 billion na confidential fund. Now, on top of that, yung sinasabi yung 1 billion na travel fund. Naku, ilalakwat siya lang yan ni national problem. Ilalakwat siya lang yan ni national problem. I know, I believe that foreign trips of Mr. Marcos is not worth the investment we make. Kung gusto niya maglakwat siya, sarili niyang pera gamitin niya. Huwag yung pera ng tabayan, paghirapan niya ng tabayan Ang kapal ng mukha ko, Mr. Junior. Makapal talaga yung mukha. Actually, kahit naman anong sabi natin sa kanila, hindi naman talaga sila magbabago. Dahil nga, ang pakiramdam nila, yung pera ng taong bayan ay pera nila. Kaya nga paulit-ulit, like every day. Pag-aari nila ang Pilipinas. Yun. At tayo ay mga alipin nila. Excuse me, hindi ako magpapalipid sa mga bangag. Kaya nga. So, anong gagawin ng taong bayan, brother? Ayun na nga. Yun ang paulit-ulit ko na sinasabi. Kailangan natin bawiin natin yung mandatong ginagamit nila laban sa atin ngayon. Hindi naman nila ito napanalo ng malinis na halalan. Binanipula nila ito. And I stand by my accusations in my sworn statement na nag-meeting nga sila Lisa Marcos at ang may-ari ng Smartmatic na si Roger Piñate Alejandro Martinez noong March 2022. Specifically, dumating si Martinez March 17, 2022. Umalis April 5, 2022. Bumalik ng April ulit. Umalis ulit ng April, bumalik ng May hanggang natapos yung eleksyon.
Yeah. Hindi ko na ma-recall yung it's in my dossier. So, ito mga kababayan, yung mandato na ginagamit nila para gipitin tayo, nakakawin ang pera natin, we have the right to take it back. We have the right to take it back kasi hindi ka naman talaga nanalo on your own eh. Hindi ka naman nanalo in a malinis na election kasi minanipula ng asawa mo eh. Kaya I'm not afraid to say that you should get out of Malacanang Palace. Dapat tanggalin talaga natin tong dalawang Marcos na nandyan.